since gusto niyo na ho na pumunta tayo mga kababayan diyan sa mayor ng Davao, o sige pagbibigyan ko na ho kayo. No? O dito muna tayo. O, mayor ng Davao. Boto. Ay, sorry. Naging mayor pala ng Davao, mga kababayan. No? Eto po, nung mayor to, si Inday Sara Duterte, talaga sumusugod to, nananapak to. No? Kabaliktaran ho ni Baste Duterte to. Si Inday mukhang mas malakas sumuntok kaysa kay Baste. Oh. Yung Baste ho, mga kababayan, boka-boka lang yan eh. Sasabihin ko, sasampalin ko si General Torre, tapos hindi naman pala. Tapos eto, medyo lumayo yung distansya, gusto namang makipagsuntukan. Oh, pero kapag ka nadidikit wala na. Pero si Inday Sara Duterte, sumusugod tong manapak ho, mga bossing. Di ba? May sinasabi si Inday Sara Duterte dito, mga kababayan. Tatakbo daw yung Marcos. So, tatakbo yung Marcos, wala na daw boboto eh. Sabi ho ni Inday Sara. No, hindi ko sabi yun kasi nakikita ko, kagaya niyan. Lagi ko po kayong nakakapanayam dito sa ating Mark Ramos channel. Oh, madami pa din po at lalo pa po dumadami ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman po natin maikakaila na padagdag po ng padagdag kahit papaano. Nandiyan mga saksim buhay po, mga bossing, yung mga kakamping. Di ba? Na dati po kabardagulan natin, ngayon po sumasaludo, sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nakikita nila tama yung pamamalakan ni Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Kaya anong lakas ng loob nila na sasabihin na sila po yung padami ng padami. Samantalang wala naman po sila. Paunti ho ng paunti. Yung mga vlogger nga ho nila, nag-aaway-away na din. Di ba, Chi? O, pakinggan nyo ho si BP Sara. May sasabihin, no? Kayo, nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Marcos daw, tatakbo. Oh, Sabi ko, sino bang Marcos yung sinasabi mo? Si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028, Vice Presidente? Or si First Lady Lisa Marcos? Alam nyo mga kababayan, sa lahat po ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta Marcos at sa gobyerno, parang ako pa lang yata ang nakakapagsabi. I-correct nyo na lang ako, no? Na yari itong mga to, pag tumakbo o nagtambalan yung Risa Ontiveros at First Lady Lisa Marcos, vice versa. No? Laban sa Marcos na Amy as Vice Presidente at Presidente Inday Sara Duterte. Naku po, nai-imagine ko mga kababayan. Nai-imagine ko po mga kababayan ng ating bansa kapag ka nanalo si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa pagka-presidente. Naku po. Ano mga unang naiisip nyo kung sakali si BP Sara? Patay na kami? Lahat ng kumalaban, patay na? Oh. Hindi, naiisip ko din ho yun, mga bossing. Naiisip ko din yun, mga kababayan. Hindi, bumalik tayo. Amy Marcos at Inday Sara Duterte, Sara pagka-presidente versus First Lady Lisa Marcos. Kung sakaling Marcos, yung Marcos na yun, ang binabanggit niya. Ay, naku po. Pag nagtambal ang Risa Ontiveros at First Lady Lisa Marcos, mga bossing, syempre ho, magkukunay na ho talaga ng tuluyan yung pink at pula. Susuportahan po ng mga kakampik si First Lady kung siya man ang tumakbong presidente at ganoon naman din po tayo, susuportahan po si Risa Ontiveros. Hindi naman po dahil kasi tambalan lang sila, hindi ganoon. Kasi nakikita po natin yung galing ng Risa Ontiveros ngayon, mga bossing. O kung vice versa naman Risa Ontiveros sa pagka-presidente. Tapos vice-presidente, First Lady Lisa Marcos. Lampaso din ho itong dalawa na to, mga kababayan. Kasi ang nakikita natin sa kanila, puro DDS na lang ho sila eh. No? At yung DDS na yun, mga bossing, paunti ho ng paunti eh. Imbis na padami ng padami, paunti ho ng paunti, mga kababayan. Diba, nakita nyo, yung 32 million pa ba? Ang nakita ninyo ho,
mga bossing, doon sa boto nila Bongo at nila Bato, wala na. Yun yung tinatawag nilang solid na boto ho nila, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. 32 million to 32 million pa ba yan? Kasi naniniwala ho ako, wala ni isa ang nadi-DS ang hindi boboto kay Bato at kay Bongo. Wala na. Bawas na ho. 'Di ba? O sige nga, pakinggan namin yung sasabihin mo, BP. Presidente Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto. For a Marcos. O sabi ng mga tuto, tama, tama. Wala nang boboto talaga ho. Sandali hindi naman po bobo ang mga Pilipino. Kung papipiliin po, Marcos o Duterte. No, Marcos ang ibig ko sabihin dito, it's either First Lady Lisa Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos versus sa mga Duterte. Iboboto ba ng mga Pilipino? Yung mga taong ni ayaw ipaliwanag kung saan po napunta ang confidential funds, kung saan po napunta yung mga ikinaltas sa bawat Pilipino, kada sweldo, kinsenas katapusan. Iboboto ba yon? Yung madaming ayaw sagutin, madaming ayaw ipaalam. Yung sigaw ng transparency pero sila ayaw nilang maglabas ng transparency. Di ho ba? Iboboto ng taong bayan? Hindi ho. Doon sa mga Marcos, nakikita nyo naman po mga kababayan, kayod kalabaw ang ating presidente. Yung mga pabahay na ipinangako, ayan, tumatayo yung mga pabahay na pinangako. Di po ba? Kaya hindi ko alam, siguro dahil na parte na din ho ng politika, kailangan maging matatag tayo, kailangan magstay tayo doon sa sinasabi natin, malakas tayo, kailangan papaniwalain natin yung mga supporter natin. Para iboto pa din tayo. Kaso wala na ho talaga. Tuloy mo nga. Ever sa history ng Pilipinas, maging na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita Wow, nakakahula pala ang Vice Presidente. No? ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Kami po. kami ho. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa Uy, saglit lang. Babanatan mo yung mga dilawan. Di ba nangarap ka na maging kakampi yung mga dilawan, yung mga kakamping? Pinuntahan mo si Leni Robredo doon sa sa Naga. Sumubok ka. Alangan namang, wala lang, napadaan lang yung pambabastos, pambabalahura nyo ng kampo ninyo sa mga kakamping. Tapos biglang, uy, daan ako sa bahay ninyo. Walang sabi-sabi, 5 minutes na lang. 5 minutes away na lang kami sa bahay ni Atty. Leni Robredo. Wala lang yun. No? Yun, papaniwalain mo kami na wala lang yun. Bago mo banatan, baka nakalimutan mo, alam namin, pumunta ka sa bahay ni Leni Robredo at pinangarap mo na makakaalyado sila. Bakit? Kasi parehas tayong may ayaw sa Marcos. Hindi ho nila alam, mga kababayan, unti-unti po na sumusuporta na yung mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos. Tablado sila. eleksyon, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Paano kung ganito? Paano kung ganito? No? Yun nga yung sinasabi namin. Si Risa Ontiveros, sa pagka-presidente, binitbit naman si First Lady o vice versa. Paano gagawin ninyo yan? Panigurado ako, magsasanib puwersa talaga ang pula at pink niyan. Di ba? Magsasanib puwersa ang pula at pink niyan. Pero imposible na magsanib puwersa ang green o ang berde, no? At ang pink. Ayaw sa inyo niyang mga yan. Sukang-suka sa inyo yung mga yan. Di ba, Ma'am Chris Rose? Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan.
Sabi ko, kung ang mga kabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na ano sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino pa boboto sa Marcos sa susunod? Wala na. Wala man silang kasama. Sus, nagpapalakas ng loob kayo dyan. Nagpapalakas ng loob, mga kababayan. Sige, makikita naman natin yan sa 2028. Iyon po ay kung ang ating Vice Presidente ay malalampasan po lahat ng itong kinakaharap nila. Yung impeachment, yung ICC, at marami pang iba. Yun kung malalagpasan ng Vice Presidente, mga bossing, ha? Wala yung usalik. Ngayon sa iyo nakiusap ang nagsama-sama. Oh, alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin Wala ang mga supporters ni Leni Robredo at the time nung 2022. So, ano ba yun? Oh, yun. So, yun. So, sabi ko sa kanya, sino lang boboto sa Marcos? Oh, yun pala. Napakababaw naman pala. No, hindi mo nakikita. Yung mga kakamping kayon. Yung mga kakamping nga, panigurado ko sasabihin, boboto na namin kahit sino, wag lang mga Duterte. Di ba Arlanson, Leni 35? Oh,